Ayan, isang magandang gabi po sa ating lahat at ganoon na rin po sa mga nanonood po sa ating live ngayon. Bago po tayo mag-umpisa, hinihiling ko nga po ng bawat isa ay tumayo po at awitin po natin yung kantang Beautiful Savior at awitin po natin ito para sa kapurihan ng ating Panginoon. Name above every
linisin niyo po kami at bigyan niyo po kami ng banal na puso, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa oras na to, itinataas ko po namin sa gawain ito, Lord God. Patuloy ka pong mangusap, patuloy ka pong maghari, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon. And Lord, I pray, Panginoon, na sa mga gagamitin niyo po ngayon, lalong-lalo na po sa maghahayag na inyong mga salita, Lord God. Tulungan niyo po siya at itago niyo po siya sa kanyang kahinaan, Lord God. At kayo lang, ang inyong kadakilaan lamang po ang makita po ng bawat sa amin, Panginoon. Ganun na rin po, Panginoon, sa aming mga makikinig, Lord God. Bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom, O God, upang sa ganun ay maunawaan po namin ng maayos ang inyong mga salita, Lord God, at maisapamuhay po namin ang bawat mensaheng maririnig namin ngayong gabing ito, Lord God. Patuloy ka pong mangusap, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon, at patuloy ka rin pong maitataas sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. In the name of Jesus, ito pong aming samot dalangin. Amen and amen. Hallelujah. Yan, magandang gabi po sa bawat siya sa atin. Praise the Lord! Yan, sa oras pong ito, tayo po ay nandito ngayon sa bahay-sambahan ng ating Panginoon upang magkatipon-tipon, upang sambahin. At tayo po, sambahin siya at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon Diyos na buhay. At sa gabing ito, bago po tayo dumako sa ating pananalangin, nais ko munang magbahagi ng maikling mensahe ng salita ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito po ay reminders lamang po sa bawat isa. Alam ko na napapakinggan nyo na to. Alam ko na kabisado nyo na po ito. Pero po ngayong gabi, ipapaalala ko po muli sa bawat sa atin itong salitang ito na matatagpuan in the book of Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Open your Bible in the book of Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Ganito po ang pagkasabi. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Pagpalain ng salita ng ating Panginoon. Sa gabing ito po ay mensahe na sinasabi po sa atin ng ating Panginoon na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Ito po in the book of Proverbs chapter 3, ang nagsabi mo nito, ang nagsulat po nito, walang iba kundi si Haring Solomon, na ito po ay pinapaalala po niya sa kanyang anak. At sino ba si Haring Solomon? Siya po yung alam natin na hari na matalino, hari na nagsulat ng Book of Proverbs, karamihan sa Book of Proverbs, siya pong nagsulat in Book of Ecclesiastes. At makita po din po natin na sinabi din ni Haring Solomon in the Book of Ecclesiastes chapter 12 na remember the Lord in the days of your youth. At sa bandang baba niya, bakit? Dahil walang kabuluhan ang lahat. Makita po natin dito na naranasan po ni Haring Solomon lahat. Karangyaan, talino, nakita po natin yung buhay po niya. Kung isipin po natin sa panahon natin ngayon, nasa kanya na ang lahat. Pero po makita po natin na hindi niya po nasumpungan, natagpuan ang tunay na kaligayahan. Saan niya natagpuan yon? Kundi natagpuan niya yon sa ating Panginoong Diyos. Kay Yahweh niya natagpuan. In the book of Proverbs chapter 3, verse 5, chapter 3, ito po yung paalala po niya sa kanyang anak na in the chapter verse 5 na trust in the Lord with all your heart and not lean in your understanding. In verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. In verse 5, makita po natin na sinasabi niya na sa ating Panginoong Diyos, tayo magtiwala sa lahat po ng ating ginagawa. Makita natin, verse 5, buong lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kasi nga po ang tao, now, kung ano yung meron siya, minsan doon na siya dumidepende. Dahil matalino siya, doon na lang siya nakadepende sa talino niya.
Parang hindi na ina-acknowledge siyang Panginoon. Dahil may pera siya, mabibili niya lahat, marami siyang nagagawa, at minsan na-atsyapera ang ating Panginoon. Pero po, in the book of Proverbs, paalala po sa bawat isa sa atin nandito, sa mga nakikinig po, na sa ating Pangdiyos lamang tayo magtiwala at wag tayong mananangan sa sariling karunungan. Yung mga talino na meron po tayo. Kasi nga po yung talino na meron tayo, limited lang. At yung talinong meron tayo, ay minsan, ito yung nagiging nakakapagpahamak sa atin. Dahil sa iniisip natin, na gusto natin, at gusto nating mangyari, ginagawa po natin. Kaya nga, pinapaalala po ng banal na kasulatan sa bawat isa sa atin na sa Diyos lamang tayo magtiwala, hindi sa ating mga talino o na anumang meron po tayo. Bakit? Sabi niya, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. Sa Kanya tayo magtiwala at huwag tayong manangan o magtiwala o dumepende sa ating karunungan at sa lahat ng ating gagawin, siya nga ay alalahanin. Kaya nga sinabi niya, magtiwala ka at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan at siya ay iyong alalahanin sa lahat ng iyong gagawin. Yung mga plano po natin, yung mga gusto po natin, yung mga ninanais po natin, isanggunin natin ito sa ating Panginoon. Alam ko, bawat sa atin, may mga plano po tayo, may mga gusto po tayo. Pero po, naisasangguni ba natin ito sa ating Panginoong Diyos? O inaalala ba natin sa mga dreams, sa mga kabataan, yung mga pangarap ninyo, na isasama ba ang Panginoong Diyos sa inyong mga pangarap? Sa mga magulang? Bawat isa sa atin yung mga gusto po natin na mangyari sa ating mga buhay, inaalala ba natin ang ating Panginoong Diyos doon? Na minsan kasi ang tawag nito, mayroon tayong gusto, mayroon tayong pangarap, pero minsan hindi natin naisasama ang Diyos sa ating mga pangarap. Hindi natin nasasama ang Diyos sa ating mga gusto. At dahil hindi nasasama ang Diyos sa ating mga gusto, dumidepende na lamang tayo kung ano yung meron tayo. Dumidepende na lang tayo sa ating karunungan. Dumidepende na lang tayo sa ating mga resources, sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, o ano man yung meron po tayo. Dahil hindi natin inaalala ang Diyos sa ating mga buhay, at dumating yung failure sa atin, minsan, pagpabasulan tayo, pinapo Diyos nga po yung nag-fail tayo. Anya ti Tagalog, pagpabasulan. Sinisisi natin ang Diyos sa ating mga kapalpakan dahil hindi na nga natin siya inalala sa ating mga gusto, sa ating mga dreams. Nung nag-fail, sinisi pa natin ang Diyos sa ating mga failure. Hindi mo na nga sinama, sinisi mo pa. Dahil dumipende po tayo sa ating mga karunungan o sa ating mga meron po tayo. Ano yung mapapala natin kung tayo ay nagtiwala sa Diyos at kapag inaalala natin o sinasama natin siya sa ating mga gusto, sa ating mga palak, sa ating mga ginagawa, sa ating buhay. Sa bandang talata ng verse 6, ito po ang kanyang sinabi, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kapag ikaw ay nagtiwala sa Diyos at hindi ka nanangan sa sarili mong karunungan at inalala mo siya sa lahat ng iyong ginagawa, sa lahat ng iyong mga gusto, sa lahat ng iyong pangarap, sa lahat ng iyong mga plano sa buhay, papatnubayan ka niya sa lahat ng iyong gagawin. Ibig sabihin, nagtiwala ka sa Kanya, dumipende ka sa Kanya. Lahat ng iyong plano, lahat ng iyong gagawin, dumating man yung mga pagsubok, dumating man yung mga hirap na iyong tatahakin para maabot mo yung gusto mo, hindi ka mag-fail. Bakit? Ang Diyos ang siyang sumasama sa iyo. Ang Diyos ang siyang nagpapatnubay sa iyo. Ang Diyos ang siyang nagdadirect sa iyo kung saan ka pupunta, kung ano yung gagawin mo upang magtagumpay ka. Minsan kasi tayo, idinadirect tayo ng ating Panginoon. Pinapatnubayan tayo, tinuturoan tayo ng ating Panginoon. Minsan gamin, natangkan iti ulo tayo. Apay, ipapilit tayo, dagiti kay kayat tayo. Nga Lord, kasto iti kayat ko. Nagpintas, no mangyari,
maganda yung kakahinatnan kapag ito yung ginawa ko. Iba pala yung pinapagawa sa'yo ng Diyos. Iba pala yung daan na pinapatahak sa'yo. Lord, dito na lang ako dumaan kasi shortcut para mas mabilis. Minsan ganun po tayo mga tao. Pero po, kapag tayo po ay nagtiwala sa kanyang plano, sabi ko nga, dumating man yung mga paghihirap, dumating man yung mga pagsubok sa ating mga buhay, ang Diyos ang siyang patuloy na magpapatnubay sa atin. Ang Diyos ang siyang patuloy na gagabay at na mag-iingat sa atin. If God is for us, who can speak against us? At tayo po ay magtatagumpay sa lahat ng ating mga balak, sa lahat po ng ating gagawin. Kaya po napakaganda na ilagay natin sa ating isipan na lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon. At kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, lahat po ng ating mga balak, lahat po ng ating ninanais, lahat po ng ating mga gusto, ang Diyos ang siyang magdadirect sa atin, ang Diyos ang siyang magpapatnubay sa atin, ang Diyos ang siyang gagabay sa atin upang makuha o magtagumpay po tayo sa lahat ng ating mga ninanais, sa lahat po ng ating mga balak. Kasi nga po kapag tayo nagtitiwala, ibig sabihin, sa Kanya tayo humuhugot, sa Kanya tayo dumidepende. At kapag sa Kanya tayo dumidepende, ang Diyos ang siyang magtuturo sa atin kung ano yung ating mga gagawin. Paano natin malalaman kung ano yung mga gusto niya sa atin o yung mga daan niya para makuha po natin yung mga gusto po natin. Sa pamamagitan ng ating panalangin at pagbabasa ng kanyang salita. Kasi nga po dito natin makikita, malalaman kung ano yung gusto niya na mangyari sa ating mga buhay. Alam natin ang gusto niya sa atin na hindi tayo mapahamak kundi tayo magkaroon ng magandang kinabukasan. Ibig sabihin nun, normal na dumaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. Normal na mag-fail tayo. Normal na magkaroon tayo ng mga struggle sa buhay. Pero po, lagi natin kasama ang Diyos sa lahat po ng ating mga ups and down. Dahil sa Kanya tayo nagtitiwala. Makita po natin, di ba ang pangako ng Diyos sa mga Israelita ay pupunta sila sa promised land. Pero po, hindi naman sila agad-agad nakapunta sa promised land. Ilang taon din silang naglakbay. Sa ilang taon nilang paglalakbay, meron ding mga kalaban. Meron din silang mga kalaban na kinakaharap, natatalo din sila. Pero po, sa bandang huli, makita po natin, nakapunta pa rin sila sa promised land dahil yan sa tulong ng ating Panginoon. Minsan din kasi sa katigasan ng ulo nila, kaya napahaba ang kanilang paglalakbay. Imbis na ilang days lang silang maglalakban, 40 days. Pero naging 40 years. Imagine. Kaya nga po sa atin, sa ating mga buhay, ngayong gabi, inire-remind po sa bawat sa atin, na sa Diyos tayo magtiwala sa lahat po ng ating mga balak, sa buhay po natin, sa mga pangarap natin, sa mga gusto po natin, sa bukas na mangyari sa atin. Kasi nga po, ang Diyos ang siyang patuloy na magpapatnubay sa bawat isa. Sabi nga niya dito, ito yung rotation po. Kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos ng buong puso, hindi ka mananangan sa iyong sariling karunungan. At kapag hindi ka nananangan sa sariling karunungan, you will acknowledge God. If you will acknowledge God, He will direct your path. If God direct your path, you can trust that direction with all your heart. At sabi pa niya dito, if you trust God with all your heart, you won't lean on your understanding. If you don't lean in your understanding, you will acknowledge God. If you acknowledge God, He will direct your path. And God direct your path, you can trust God, direction with all your heart. Parang ito yung rotation natin. Kapag tayo nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos, ito na tuloy-tuloy po ito. At hindi po tayo mag-fail kailanman kapag lagi natin kasama ang Diyos. At kapag lagi tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Makita po natin, isang illustration ko po, in the book of Jeremiah chapter 11, makita po natin, di ba, na doon yung promise ng Panginoon sa mga Israelita, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper not to him, but to give you hope and
a future. Nasaan ba ang mga Israelita sa panahon na ito? Andun sila na captives. Andun sila naghihirap. Pero po ang pangako ng Diyos sa kanila, bibigyan kita ng magandang kinabukasan. Anong ibig sabihin nito? Ang magtiwala lang sila sa plano at gusto ng ating Panginoon. At sila ay iaalis niya sa pagkabihag at pupunta pa rin sila sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ganoon din po tayo. Kapag tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, tuloy-tuloy lang natin, dumating man yung mga bagyo, dumating man yung mga pagsubok na siyang umatake sa atin para hindi tayo makapag-focus sa ating Panginoon. Kaya lang natin, ipagkatiwala natin lahat sa ating Panginoong Diyos. At lagi nating tatandaan na kapag tayo nagtitiwala, hindi tayo matatalo. Ang Diyos ay patuloy na sasama at sasama sa atin. At kapag lagi nating kasama ang Diyos, tayo po'y magtatagumpay at mananagumpay sa lahat po ng ating mga ninais, lahat po ng ating binabalak. Ngayong gabi, isang way para may pakita natin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon ay ang ating pananalangin. Kasi kapag ikaw ay nanalangin, sabi ko nga, ibig sabihin noon, nagtitiwala ka sa Diyos. At sa Diyos ka humihingi ng tulong, ng patnubay, ng gabay, ng solusyon ng iyong mga problema. Isang way po natin upang maipakita natin yung pagtitiwala natin sa Diyos ay ating pananalangin. Kaya ngayong gabi, manalangin po tayo at magtiwala tayo sa plano ng Diyos sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, bilang isang naglilingkod sa ating Panginoon. Sa Diyos lamang tayo magtiwala at huwag tayong magtiwala sa ating sariling mga karunungan o ano yung mga meron po tayo. Sa Diyos lamang. At kapag sa Diyos ka lamang nagtitiwala, kailanman hindi ka matatalo at kailanman hindi ka mabibigo. Yun po yung mensahe ng ating Panginoong Diyos sa gabing ito at pupunta na po tayo sa lugar kung saan po tayo mananalangin.
pumunta sa ating corporate prayer. Inibigay na po natin ang ating handog, ating kalab sa ating Panginoon sa gabing ito para po mamaya tuloy na po tayo. Yan. Sabihin mo sa iyong katabi, it's offering time. Ayan. Awitin nga po natin ang awiting tayo ay magbigay at ibigay po natin ating handog, ating pasasalamat sa ating Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. At ngayon po, sino po yung mga may prayer request at sabay-sabay nating idulog, ipanalangin ito sa ating Panginoon. Si Nicole. Yan, pag-pray po natin si Sister Nicole sa kanyang pag-take ng exam. Sino pa po? Ay, pag-pray po sa Sister Donna. Yan, pag-pray po natin si Sister Donna sa kanyang nanganak na ba siya? Nagle-labor pa lang ba? Yan, pag-pray po natin. Pray po natin si Brother Ryan Begonia at Chris Vincent Barcelona. Tsaka si Brother Lan. Healing po sa kanila. Pag-pray po natin. Sino pa po? Yan, pag-pray po natin sa lahat po ng mag-exam. Knowledge and wisdom po ang ibigay po sa kanila ng ating Panginoon. Yan. Kung wala na po, tayong lahat ay lumulog sa ating Panginoon, yumuko at tayo manalangin. Ama naming Diyos sa dakila, sa oras pong ito, salamat sa iyong mga salita na siyang napakinggan po namin, na siyang nag-remind sa amin, Panginoon, na dapat kami magtiwala sa iyo, Panginoon, at pag kami mananangan sa sarili naming mga karunungan o anong meron kami, Panginoong Diyos. Pagkos, lahat po ng aming gagawin, nawa, Panginoon, ay kasama ka po namin. At kapag kasama ka po namin, Panginoon, ikaw ang siyang magdadirect sa amin, ikaw ang siyang mag-guide sa amin, ikaw ang siyang magtuturo sa amin kung anong aming mga gagawin. At kami, Panginoon, ay magtatagumpay. Salamat sa iyong mga salitang ito na siyang nag-remind muli ngayong gabi sa bawat sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami na magtiwala lamang sa iyo at patuloy, Panginoon, na turuan mo po kami, tulungan mo po kami, Panginoon, ang yung mga salitang ito ay may sa pamuhay po namin ito sa pang-araw-araw na yung pamumuhay bilang isang iyong anak, Panginoon, bilang isang Kristiyano, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong mga salitang ito, Panginoon, at tinatas po namin, Panginoon, ang mga nangangailangan ng katalinuhan, karunungan, Panginoon. Tinataas po namin si Sister Nicole sa kanyang pag-exam ngayong month, Panginoon, at sa mga estudyante or sino man, Panginoon, na mga anak mo na nangangailangan ng knowledge and wisdom, Panginoon. Lord, pagkalo mo po ito sa kanila, patuloy, Panginoon, na hiyaan mo po ng iyong kapangyarihan ang siyang maramdaman po nila, Panginoon. At tulungan mo po sila, Panginoon, sa kanilang pag-exam, Panginoon, sa lahat po ng kanilang mga gagawin, Panginoon, ay magtagumpay po sila dahil sa iyo, Panginoon, nanggagaling ang lahat-lahat, Panginoong Diyos. Kaya ngayong gabi, ipinagkakatiwala namin sila sa iyong harapan, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ang mga kapatiran po namin o miyembro po ng aming pamilya na nangangailangan ng karunungan, katalinuhan na nanggaling sa iyo, Panginoon, ay yung ipagkakalob sa kanila at pagpapatunay, Panginoon, na sila pa ay magtatagumpay at magte-testify po sila kung gaano kakabuti at gaano mo sila tinulungan, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong pagkakalob sa kanila, Panginoon. At tinatas din po namin ang nangangailangan, Panginoong Diyos, ng healing, Panginoon. Si Brother Land, Panginoon, si Brother Vincent, at ang isang napangalanan, Panginoon, na nangangailangan ng
healing, Panginoon. Lord, ikaw pong patuloy na humipo sa kanilang mga physical na katawan. Hayaan mo po, Panginoon, yung kapangyarihan ang siyang dumaloy sa kanilang mga katawan, Panginoon, at maramdaman po nila ang kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoong Diyos, hayaan mo po na ikaw ang kumilos sa kanila. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kagalingan sa kanilang mga physical na katawan, at patuloy, Panginoon, naniniwala po kami na ikaw ang pinakamagaling na doktor po namin, Panginoon, at ang kagalingan, ang tuloy na kagalingan ay nanggagaling sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat sa patuloy, Panginoon, na yung kapangyarihan na yung ipagkakalob din sa kanila, Panginoon. Naniniwala po kami na sa oras ding pong ito ay mararanasan na po nilang himala na nanggagaling sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, ang aming church na ito, Panginoon. Alam mo po ang pangangailangan pa ng aming church, Panginoon. May mga project po kami, Panginoon. Wala po kami magagawa kung walang iyong tulong, Panginoon. Lord, ikaw po ang siyang mag-provide ng pangangailangan ng church na ito upang mas mapaayos, mas mapaganda, mas mapatibay, Panginoon, ang aming pagkakatipunan, Panginoon, sa bahay-sambahan mo dito sa lugar na ito. At patuloy, Panginoon, na magiging daluyan ng pagpapala sa bawat nakakakita at pumapasok sa lugar na ito, Panginoon. Dahil pinagpapala mo ang aming church, Panginoon. Lord, salamat. Nalalang po namin na pagpapalain mo ang aming church na ito, at may provide po lahat po ng mga pangangailangan po nito, Panginoon. At gagamitin mo po ang iyong mga anak sa lugar na ito upang may provide ang pangangailangan ng aming iglesia, Panginoong Diyos. At dalangin po namin na pagpalain mo po ang bawat anak mo sa lugar na ito, sa bawat pumupunta sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, ay masaganang pagpapala ang siyang ibuhos mo sa bawat buhay, pamilya po ng bawat isa sa amin. Patuloy na patnubay, tulong mo, Panginoon, ang ibigay sa bawat isa sa amin. Kalakasan, Panginoon, lahat po ng aming mga resources. Panginoong Diyos, pagpalain mo po ito, Panginoon, upang maibigay po namin, may provide din po namin ang bawat pangailangan ng church na ito, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, at ang mga anak mo na sa lugar na ito ay patuloy na patibayan ang bawat pananampalataya ng bawat isa. Patuloy, Panginoon, na sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay ay patuloy mong pagpalain. Patuloy, Panginoon, na kalakasan, katalinuhan, karunungan. Pag dumarating, Panginoon, yung mga problema, yung mga struggle sa buhay, Panginoon, yung mga negatibong pangyari sa iyong mga buhay, tulungan mo po kami, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin ito at patuloy remind mo sa amin ang iyong mga pangako at, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita na siyang napakinggan po namin ngayong gabi ay magtiwala lamang kami sa iyo, Panginoon. Dahil kapag kami nagtiwala sa iyo, Panginoon, kami ay magtatagumpay at mananagumpay, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Alam ko po na sa bawat anak mo sa lugar na ito ay mararanasan, Panginoon, ng himala, pagpapala, kalakasan, at lahat po ng aspeto ng aming mga buhay ay masaganang pagpapala ang siyang maibibigay, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Tinatas din po namin ang aming mga church leaders, Panginoon. Lord, patuloy mo ding pagpalain, patuloy na palakasin, patuloy na gamitin mo po ang bawat isa sa amin upang maging daluyan ng pagpapala sa bawat nakakita sa amin, sa bawat miyembro ng church na ito, Panginoon, at tulungan mo po kami na magampanan po namin ang aming tungkulin bilang isang leader sa church na ito, Panginoong Diyos. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, patuloy mo ding pagpalain ang lahat po ng aming mga gagawin, Panginoon, at tinatas din po namin ng aming mga pastor, Panginoong Diyos, si Pastor Grace, si Pastor Pader, Panginoon. Bilang isang leader po namin, patuloy mo silang tulungan, patuloy na pagpalain, patuloy na patibayin, Panginoong Diyos, at sila po, Panginoon, ay magtatagumpay, at ikaw po ang tutulong sa kanila. Dumarating, Panginoon, yung mga pagsubok din sa kanila, layakapin mo po sila, Panginoon, patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang magpalakas sa kanila at patuloy, Panginoon, na encourage mo, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Alam po namin ng mga anak mong itong mga lingkod mong ito, Panginoon, ay patuloy mong pagpapala at maranasan po nila ang masaganang pagpapala na siyang ibibigay mo sa kanila, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, at tinatas din po namin ang aming mga church activities sa lugar na ito, Panginoon, mula sa aming mga Sunday service, sa Downwatch, Panginoon, prayer meeting, Bible studies, Panginoon, sa mga outreaches na aming mga pinupuntahan, lahat po na aming pagkakatipon, Panginoon. Lord, ikaw pong magbigay ng pagpapala sa bawat isa, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang patuloy na sumama sa amin, ang iyong mga salita. Hayaan mo po, Panginoon, na may tanim sa aming mga puso isipan upang magbigay ng encourage sa bawat isa sa amin at magbigay kaligtasan sa mga hindi pangaligtas, Panginoon. Lord, gamitin mo po ang mga gatherings po namin sa mga outreaches, Panginoon, upang mas marami pang mga tao ang siyang makakilala sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po ang mga taong pumupunta upang
may pahayag ang iyong mensahe sa kanila, Panginoon, at magbigay kalakasan sa kanilang may spiritual na buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, salamat po, dahil alam po namin, Panginoon, na sa bawat activities po namin, Panginoon, ay ikaw po ang patuloy na maranasan po namin at yung presensyang siyang yayakap sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, salamat. At sa gabing ito, sa iyo namin pinagkakatiwala lahat po ng aming panalangin. Sa iyo namin pinagkakatiwala lahat po ng aming mga pangarap, ang aming kinabukasan, Panginoon, ang aming pamilya, ang aming mga susunod na buhay, Panginoon, mga araw sa aming buhay, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala dahil alam po namin na kapag kami nagtiwala sa iyo, Panginoon, alam po namin na magtatagumpay po kami. Sa pagkakataon na ito, salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin. Salamat sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Salamat sa mga himalang mararanasan po namin. Alam po namin na ikaw ang Diyos na buhay, na pinaglilingkuran po namin na siyang makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito. At sa aming paghiwa-hiwalay, patuloy mong pagpalain ang bawat daanan po namin, ang bawat isa sa amin, Panginoon, makarating po sa bawat tahanan po namin, at mamaya mamamahinga po kami at maranasan muli ang iyong pagyakap sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat po at sa mga offering na siyang nalikom, pagpalain mo ito na magagamit mo si kalalabak na iyong gawain upang may provide, Panginoon, ang mga pangangailangan ng bawat ministry ng bawat isa sa Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Alam po namin na masaganang pagpapala din ang buhos mo sa bawat kami na nagbigat ang bawat isa sa amin. Ngayong gabi, Panginoon, sa lahat ng kapurihan, pagsamba, Panginoon, ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.